Problema niyan, boss. Nanginginig yan pag naka-aircon. Ganon? Oo. Okay. Sobra siguro sa lamig kaya nanginginig. Unang gagawin ko dito, itataas ko muna itong upuan niya. Siya nga pala mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan mo, tapos nag-on ka ng aircon mo at nanginig itong makina or nagkaroon siya ng vibration. Dito sa ilalim ng oil filter mga boss, may vacuum hose dyan. Tapos dito naman sa tabi ng fuel filter, andyan yung actuator. At sa tabi naman ng injection pump, yung idle up. Lipat muna ako dyan para mas malapit. Dyan nakatusok lahat ng vacuum hose niya. Mag-check kayo dyan kung may nabunot na vacuum hose. Pag wala, i-check nyo naman yung socket wire ng idle up. Pag okay naman, yung linya ng vacuum hose, check nyo rin. Pwede kasi mangyari na may putol naman na hose. Start ko nga muna. Aircon ko ngayon. Ito nga, kung napapansin nyo, yung in-aircon ko, nagbabibrate po talaga yung makina, nanginginig po siya. Dapat po kasi yan, pag nag-aircon ka, aangat po yan eh. Aangat po yung minor eh. Kaya idle up eh, tataas niya po eh. Meron pa pong isang hindi ko pa na-check up, yung vacuum hose sa ilalim po. Nakakabit ko yan sa alternator. Ayan po mismo, ayan, ayun, tanggal. Ayan po, ayan. Ikakabit ko lang po yan mga boss. Kung nahugot lang at mahaba naman, isaksak mo maigi. At kung pwede putulan o kaya palitan na lang para mas okay lang po. O, testing natin itong aircon niya. O, diba, gumana na po yung idle up niya, umangat na po yung minor. Ganun lang muna yung gagawin nyo mga boss pag nagkaroon kayo ng ganitong problema. Salamat. Sa may mga ganitong sasakyan na laging may tanong sa akin at hindi ko agad masagot yung comment nyo, pasensya na po. Pero gumawa na po ko ng video para sa inyo. Kung papansinin nyo po itong makina, ang lakas po ng palag niya, hindi po ba? Kung ganito po ang ano ng sasakyan nyo, ang una nyo check upin dyan, yung mga vacuum hose. Ayun po ang unang-unang check upin na lagi ko pong sinasagot sa mga comments sa inyo. Check niyo po muna yung mga vacuum hose. Gaya po nito, nabunot lang po yung vacuum hose niya. Isaksak niyo po siya sa copper tube. Ayun po, yung air intake, humihigop po yun ng hangin eh. Saksak niyo po yan, mawawala na po yung nginig ng makina nyo. Kasi kadalasan mga boss, pag may mga vacuum hose, nangyayari, nabubunot lang yan, nagkakaroon ng nginig dito sa makina. Pero pag nailagay mo, okay na yan. Patayin ko po itong makina para makita nyo na okay na po siya. Tapos i-start ko po yan ulit. O di ba? Okay na po siya, wala na po yung nginig. Ganun lang po gagawin mo. Ikaw muna yung mag-trace bago mo dalhin sa pagawaan. Malay mo naman, makita mo yung problema o di hindi ka gumastos ng malaki, nakatipid ka pa tuloy. Mga panggagalingan lang naman po dyan ng mga nginig ay yung tinuro ko una na yon sa vacuum. Tapos ay ang ignition coil. Pag nakaangat ng kaunti itong high tension wire niya, kaya mahina na itong ignition coil, pwede rin yan. Tapos itong high tension wire dito sa spark plug, pag nakaangat yan, pwede rin yan panggalingan ng nginig or palya. Yung spark plug pag luma na or yung fuel filter pag marumi, pwede rin yun. Ganun lang mga boss, salamat. Dito naman tayo sa panibagong customer mga boss, ano? Siyempre naman, panibagong problema ulit. At huwag kayong mag-alala dahil madali lang ito. Ang kwento kasi sa akin, bigla daw tumaas itong idling niya. Check ko nga, sabi ng may-ari, bigla daw tumaas yung minor ng sasakyan niya. Pero napansin ko parang may singaw. Ayan po, kung mapapansin nyo, maririnig po yung parang may sinisingaw siya. At pinakinggan ko nga po kung saan ang gagaling yung singaw niya. At ito nga po, may nakita po kung vacuum hose na nabunot. Ayan, maaaring malaki na po kasi yung butas ng vacuum hose, kaya nabunot na po siya. Ang gagawin ko lang naman po dito, papalitan ko lang naman po ito ng vacuum hose. Ganun lang po kadali mga boss. Kaya kung mag-wild po yung makina nyo or makapansin nyo parang may sinisingaw, check upin nyo po muna maigi. Huwag nyo po muna dadalhin sa mekaniko para makatibid kayo. At ito na po yung bagong vacuum hose na kinabit ko kung mapapansin nyo. At pwede ko na pong ibalik itong engine cover niya. Maraming salamat po sa may-ari dahil sa hindi ko in-expect na malaki niya po ako babayaran sa kabila ng lahat na madali naman po yung ginawa ko. Na halos hindi naman po ako nahirapan. Pero ramdam ko naman ito'y dahil sa pagiging tapat ko sa kanya. At hindi ko na pinaliligoy pa. Kaya lagi niyong tatandaan, ang paggawa ng mabuti, kailanman hindi magbubunga ng masama. Dito naman tayo mga boss. Pag tumatakbo kayo at parang may kumakaskas sa gulong, maaaring napadaan ka lang sa putik o kaya sa baha. Gaya nito, pakinggan nyo. Mapapansin nyo yung ingay na yan, sumasabayan sa ikot ng gulong habang umaandar kayo. Kung marunong kayo magtanggal ng brake caliper, meron yan 2 bolt na number 14 mga boss. Tanggalin nyo lang yung brake caliper. Tapos itong brake pad niya, kung makapal pa naman, lihahin mo lang. Ganon din itong rotor disc mo, lihahin mo rin. Para yung kalawang na kumapit dito sa rotor disc mo, matanggal. Kung may sumisipol o kaya may kumakaskas, nililinis ko lang yung brake pad mga boss. Maliban na lang kung manipis na or for replacement na siya. Siyempre di ko na makuha sa liha yun.
Matic, syempre, papalitan mo na yon. Tapos ito naman rotor disc, kung may brake cleaner ka, pwede mo siyang isprayan para siguradong malinis, tsaka mo punasan ng malinis na basahan. Ganon din itong dalawang brake pad, isprayan mo rin yan ng brake cleaner. At pag okay na, nakita mo yung tinuturo ko, yan, ipapasok mo lang yan dito sa gatla, dito sa brake holder mo, itatapat mo lang yan, tsaka mo itutulak. Hindi ka naman mahihirapan, boss eh. Kung kaya nyo naman, yung simpleng paglilinis lang ng preno nyo kahit sa harap, okay yun, mas maganda kung matututunan nyo. Pero kung ang gusto niya lang is magkaroon kayo ng idea, okay lang din. At least kahit pa paano, hindi nalalaki yung pagpapagawa nyo kung alam nyo na yung diferensya ng sasakyan nyo. Pag nailagay nyo ng 2 bolt dito sa brake caliper, mga boss, higpitan nyo na, tingnan nyo, pakinggan nyo ngayon. Diba, wala nang ingay. Ang problema ng customer, pag nagpreno daw siya, merong tek. Every time na mag-a-apply siya ng preno, ganyan ang naririnig niya. Dito sa kaliwang harapang gulong. Kaya ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko itong brake caliper. Meron lang naman yan 2 bolt na number 14. Pag ganyan mga boss, ikaw muna yung mag-check up. Dahil hindi naman mahirap gawin yan. Isa pa, para hindi ka mapagastos. Ganito gawin mo, pag natanggal mo yung brake caliper, check mo yung clip dito sa brake pad, maluwag yan. Kaya may maingay. Diba maluwag yung brake pad? Tingnan mo, saglit lang natanggal. Yung clip, tanggalin mo na, adjust yan. Gamit ka ng plier o kaya flat screw. Ayan, ibuka mo lang yung ano niya. Humihigpit sa brake pad mo. Ayan, yan, tinutulak ko ng flat screw. Tapos yung pinaka-housing niya ng clip, iipit mo lang, idikit mo ng kaunti. Ganun lang yan. Isubo ko ilagay itong brake pad niya. Si-skip na yan. Diba? Tingnan mo. Diba? Humigpit na siya. Ganun lang gagawin nyo mga boss kapag maluwag itong brake clip nyo. Bali 2 brake clip lang naman yang i-adjust nyo dito sa bawat isang brake pad. At nakita nyo naman, di ba? Napakadali lang naman mag-adjust ng brake clip. Gagamit ka lang dyan ng plier at flat screw para makapag-adjust ka dito sa brake clip. Alam nyo mga boss, yung clip na yan, kapag pinalitan mo, manghihinayang ka dahil magandang klase yan. Yung mabibili mo, yero na lang. At di ko yung gagawin, kung alinobol lang, isluluwag na siya. At kung makikita nyo, mas hip ko lang inilalagay itong brake pad niya. I-check ko ngayon kung merong pang ingay. Di ba? Okay na siya. Yung time na nagmamadali ako dahil may service ako ngayon, ang problema may tumilik na sasakyan dito sa harapan ng bahay ko. Tapos itong may-ari ng sasakyan, nagmamadali din. Kaya ang sabi ko, pag hindi ko ito mapaandar sa loob ng kalating oras, iwanan ko itong sasakyan. Dahil nga meron din naghihintay sa akin. At dahil dito sa bahay, may mga gamit ako, meron na akong carburetor cleaner, nililis ko muna itong carburetor niya dahil tinanggal ko itong air filter. Naku po, barado itong carburetor niya, walang lumalabas na gas dito sa pump jet. Kaya ang gagawin ko dyan, ichochok ko itong carburetor para matanggal yung dumi. At tulungan nawa ako ng Diyos, sana mapaandar ko agad itong sasakyan. Aandar ito mga boss dahil sa carburetor cleaner, pero hindi yan magtutuloy. Kailangan matanggal talaga yung bara niyan dito sa carburetor, kaya dapat ichok ko yan. Kaya kung ganito ang sasakyan nyo mga boss, ganito lang gawin nyo. Kita nyo, napaandar ko na siya, diba? Naging okay na. Ngayon, ang gagawin ko dyan, siyempre, tutuning ko naman siya para maging one click pag in-start at yung minor niya is bumalik sa dati. Sa pag-tuning mga boss, yung air fuel mixture niya, isarado nyo muna. Tapos buksan nyo siya ng 3 beses na 360. Tapos sa minor, bahala na kayo. Testing na natin, papatay ko itong makina tapos pa-start. Yun? Diba? Nakita nyo, okay na siya. Ipapatay ko ulit itong makina, baka chamba tapos i-start ulit. Diba? Okay na siya. Ibabalik ko na ngayon itong air filter niya dito sa ibabaw ng carburetor. Kaya sa inyo mga bossing na mayroong ganitong klaseng sasakyan, tanggalin nyo rin minsan itong air filter nyo at kung kailangan palitan nyo na para hindi nangyayari sa inyo yung mga ganitong aberya. Magpa-check up din kayo ng sasakyan pag may time. Salamat.